Odessa Reyes Manzano, Chief Trade Industry Development Specialist, with RD, Regional Director 3, Edna Dizon, Gerardo Maglana, Assistant Provincial Director. From the Philippines, Ms. Ms. Marisol Ticoyarne, Chief Statistical Specialist, Mr. MJ M. Lacson, Statistical Specialist 2, Attorney Jefferson Diallo, and Gemaline G. Premio. From the Department of Agriculture, we have Yusek Cheryl Marie Natividad Caballero, Undersecretary for High Value Crops. Asset Daniel Alfonso Inataydi, Assistant Secretary for Logistics. Asset Beauty Pauls A. Manalo, Assistant Secretary for Operations. Gerard Glenn F. Panganiban, Director, Bureau of Plant Industry. Dionisio G. Alvindia, Director for Philippines District Center for Post-Harvest Development and Mechanization Filming. Dr. Johnson De Leon, Executive Director, Human Rights Research Institute. Dr. Lisa Bata, Executive Director, Philippine Carabao Center. Dr. Fidel L. Libao, Regional Director, Regional Field Office, Director Christopher Banyas, Regional Field Office 4B. Director Dana May C. Racenes, the Regional Director, Field Office 10. And Director Cyril Lubian, Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Joyce Indengo, Chief Market Development Division, Agribusiness and Marketing Assistant Service. Leonida Arbaez, Market Development Specialist, Agribusiness and Marketing Assistant Service. Leonor Gabriel, Market Development Specialist, Agribusiness and Marketing Assistant Service. Dr. Jovita B. Agliam, Provincial Agriculture of Nueva Ecija. And finally, Attorney Joma San Pedro, Provincial Administration, Rector, Province of Nueva Ecija. Thank you, Attorney Lina. We now proceed with the opening statement. Nung nakarang Martes, idineklara ng Pangulo ang State of National Energy Emergency at inaprubahan ang Unified Package para sa kabuhayan, industriya, pagkain at transportasyon. Ang pangalawang prioridad na nabanggit apart from yung energy ay yung agriculture sa nasabing deklarasyon. Inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan ang maglatag ng agarang solusyon upang maibisan ang pasanin ng mamamayan. Ngunit malinaw na ang krisis sa enerhiya ay direktang umaapekto sa produksyon ng ating agriculture products, sa presyo ng pagkain mula sa produksyon, transportasyon, fertilizer, pesticido, logistics, hanggang sa pagdating sa pamilya. Nandito tayo ngayon sa Nueva Ecija, ang kabisera ng sibuyas sa Pilipinas. Dito, libo-libo na maliliit na magsisibuyas ang patuloy na nahaharap sa mga hamon. Hindi pa man pumutok ang krisis sa Middle East, malaki na ang krisis sa usapin ng ating agrikultura at pagsisibuyas. At sa ilang pagkakataon, hindi nabibigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang ating mga magsisibuyas mula sa ilang sektor, kabilang na ang ilan sa pamahalaan. Dito, maririnig natin ang mga kasama na nagtatanim ng sibuyas sa wala pang 1 hektarya. Maririnig natin kung paano nila ibuwis ang lahat sa isang ani para lang burahin ang kanilang pagod, paghihirap at kita ng dahil sa mga nagkikipagsabwatan para bumagsak ang presyo ng sibuyas.